Hi guys! Good evening! Ako nga pala si Ivan Jonard Valencia, but you can call me Van for short, and I am 18 years old from Barangay Kupang, Antipolo City. Hello, magandang gabi. Ako si Mayla Jimenez. Nakatira sa Purokdo, Zone 8, Antipolo City, 42 years old. Ang aking anak na si Ivan Jonard Valencia. So, ang ginagawa namin ngayon ay ang Gender and Society. At ito ang isa sa mga pinakamagandang paraan para ipakita ang pagkakapantay-pantay pagdating sa kasarian, preference o identity ng isang tao. Ano man ang kasarian ng bawat isa, kailangan may pagkakapantay-pantay. Hindi dapat natin i-discriminate kung ganun man ang pagkatao nila kasi lalang pa rin sila ni Lord. Na ibig sabihin, nilalang sila ni Lord, maging pantay-pantay, ano man ang kasiraan meron sila. So, good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Myla and Sir Ivan. Welcome po sa Life 365. And we are here for a small interview about gender in society. Everyone is advised to please turn off your mic kapag meron na po nagsasalita. Thank you. And so, let's start. For Ma'am Myla, how is your relationship po with your son, Ivan? Okay naman, open up kami sa bawat isa. Negative or positive. Mali or hindi. Mali or tama. Kahit anong basta nagkaintindihan at pag-usapan. Ayun, napakaganda po. Ano? So, paano naman po siya bilang anak sa inyo? Malambing. Maldito. Tawag to, iyakin. Okay naman siya. Ayun, napakaganda po ng inyong mga sinabi, Ma'am Myla. Yes, Ayun. For our next interviewer po, ipasa ko lang po kayo kay Miss Alexta. Thank you po. Hello po. For Ma'am Myla, it happens ba na nag-contemplate pa kayo as a parents na tanggapin yung gender niya ng anak nyo? Or ano ba yung naging response nyo nung nalaman niyo? Hindi kasi, since 2 years old pa lang siya, bilang parent, nakikita na namin nakakaiba. Kasi tayo kasing parent, alam natin kung ano yung gusto ng bata. The more na lumalaki yan, maliit pa lang. Wala pang 2 years old, mahilig naman sa ayaw niya ng mga laruan na pang boy. Gusto na niya ng mga laruan na pang girl. Kaya, ibig sabihin no, na-take na namin na, oy, parang iba. Pero, sige lang, tuloy lang. Hanggang sa, nung nagkaroon na siya ng sariling isip, talagang ayaw niya ng mga pang boy na mga toy, di ba? Mas more on Barbie, mga yung drawing na pang gown-gown, mga mahilig siya maganon. O kaya in-expect na namin na ganon siya. Hindi naman, sabi nga, pag hindi mo anak, sasabihin ng iba na, naku, pag ako nagkaanak ng ganyan, naku, bubugbugin ko yan para maging tunay na lalaki. Pero pag ikaw na parent na nasa ganong stage na ikaw na mismo yung nakakaroon ng ganong anak, hindi mo masasabi yun. Kasi anak mo yun eh. Anak ano man ang mangyari, anak mo yun galing mo sa'yo. Tsaka hindi mo naman ginusto na ganun yung mangyari. Si Lord ang may gusto na ibigay sa iyo kung ano pagkatao meron yung anak. So, next question din po kay Ma'am Myla din po. Ano pong advice nyo sa mga co-parent nyo na hindi matanggap yung gender ng anak nila? Magpakatotoo sila sa sarili nila. Huwag silang mag-expect na kung ano masigit or mas ano sa anak nila. Kasi wala naman ibang po pwede tumanggap na ibang tao sa anak, hindi ang sarili ng magulang. For next question naman po, kay Ma'am Myla din po. May time po ba na hiniling nyo na sana hindi naging ganun yung gender identity ni Ivan? Ay, hindi. Never, ni minsan. Ako ng tunay na lalaki, di ba? Yes, may tanong pa po. Agree po ba kayo sa same-sex marriage? If nangyari man po kay Ivan, matatanggap niyo po ba? Ay, parang ako pa sir guys. Ano ako umalis Kasi, sa bahay. tawag mo,
Pero siguro hindi oo, yung, yung talagang siya ay may something in other guy, di ba? Hindi ko pa nakikita. Kaya hanggat hanggat hindi ko pa nakakita, ayoko, di ba? Ayoko muna tipid. Time po ba na hiniling niyo na sana hindi po naging ganyan yung gender identity ni Ivan po? Ay, hindi. Hindi ko hiniling. Kasi, kung ano man siya ngayon, siguro, bilang magulang, tatanggapin ko siya, tapos iayos ko na lang siya, nakatatanggap-tanggap din naman siya sa lipunan. Yun, tapos kung ikaw ay magkakaroon nga naman ng tunay na lalaki na anak, kung barkadista or bulak boy or whatever ng sakit ng ulo sa lipunan, at iba sa buti niya pang maging ganyan. Yun. Po, for Ma'am Myla, may difference po ba yung relationship nyo mula nung nag-come out si Mr. Ivan? Yan. Hindi. Kasi since pa naman, alam ko talagang ganun siya. Since 2 years o 1 year, alam na namin ni daddy niya na ganun talaga siya. Kaya since ano pa lang, tanggap na namin na ganun siya. Thank you po ma'am for the response. And so the next interviewer will ask questions naman po kay Mr. Ivan. Thank you. Kay So, Edwin, for di ko Mr. pa- Ivan po, kailan mo na-discover yung gender identity mo? Since Sabi kasi ni mama, 2 years old. Pero mas na-feel ko siya, actually grade 5. Talagang ayokong nakikipag-engage sa mga larong lalaki, ganyan. At mas gusto kong kasama yung mga babae. Parang mas na-express ko yung emotions ko sa kanila. So, I think grade 5. Tapos dun siya nag-start. Next question po is, paano mo na-express pronouns mo sa ibang tao? Na-express ko yung emotions, I mean yung gender ko sa ibang tao. Syempre, using my personal characteristics, kung ano yung gusto ko, ano yung hilig ko, paano kami magkakasundo sa gusto nung taong kausap ko or nung mga kaibigan ko. Well, sa una may adjustment, lalo na kapag iba sila ng paniniwala, iba sila ng mindset. But the most important naman is kung paano mo sila tatratuhin bilang tao pa rin. Yun. Next question, gaano ka ka-proud sa gender mo? Ay, OMG. Ano daw? Hindi ko masabi pang proud ako as of the moment kasi I think I have so much things pa na kailangan matutunan, kailangan ipakita sa parents ko kasi syempre as a child, 'di ba, bilang mga anak, may mga promise and pangarap din tayo, not just for ourselves but also for our family. So feel ko masasabi ko pa siya kapag may stable job na ako, na-fulfill ko na yung mga pangarap nila for us, at kapag na-fulfill ko na rin yung mga pangangailangan. Yun. Next question po kay Mr. Ivan. Nakakaramdam ka ba ng doubt or insecurity about your gender identity? Actually, yes. Sobrang dami kong insecurities about sa gender ko. Syempre, when it comes to, kaya nga nasabi ni mama, hindi pa niya nakikita yung sarili ko when it comes to same-sex marriage, which is in reverse, naiisip ko rin siya kung what if hindi ako bakla, pwedeng mabibigyan ko sila ng ako, which is sobrang masaya for them. So, yun, isa yun sa mga insecurities ko, isa rin sa mga parang minsan nagiging regrets ko rin na bakit din ako pinanganak na ganito kasi na-experience ko yung mga dapat hindi na-experience ng isang tao sa environment niya, which is really, really affects talaga sa akin in social and mental aspect. Yun. Thank you, Mr. Leonel Apo. For the next question is, what were the difficulties you encountered with your mom's acknowledgement of your being gay? Hindi. When it comes to disadvantages naman, or sa pag-acknowledge
I mean, sa differences namin ni mama, wala namang problema. Kasi we're open. I mean, social, spiritual aspect. So, lagi na lang akong ina-advisean. Actually, ina-encourage pa ako na i-lift up kung ano talaga ako. So, yung connection namin, I think, sobrang build siya for me. Sobrang established siya. So, yun yung differences namin and yun din yung ina-acknowledge na sa akin, which is binabalik ko naman sa kanya using my, yun, bilang ako. So, next question po. Kay Mr. Ivan then, ano pong advice yung mabibigay mo sa iba na nag struggle na tanggapin yung sarili nila? Like, as a member of LGBTQ. Mm. For me, just be yourself. Magpakatotoo ka, sabi nga ni mama. Kung sa co-parents, kung sa mga taong nahihirapan i-out yung sarili nila, just be yourself and just do what you love. Kasi, di ba nga, we only live once. So, we must live life to the fullest. Ayaan natin yung sasabihin nila. Kasi, just always remember na wala naman silang dinudulot sa'yo. Mas kilala mo yung sarili mo and you have that spirit. Ikaw yung gagawa ng paraan mo for your own success. So, let yourself, fly, diba nga? Tumayo ka and, lumipad ka on your wings. Yun. Next one is, nag-dub ka ba sa sarili mo na baka di ka tanggapin ng parents mo? Actually, yes. That was a hard question for me. I mean, for almost 6 years ata na lumalaki ako, nahihirapan akong, i-open up yung gender ko. Kasi syempre, lately kahit gano'n kami ka-open, may hesitation pa rin when it comes to, ganito, may kausap ako, guwapings, macho, di ba? Parang sobrang laki ng awkwardness na nakikita na rin ako na sobrang tigasin, di ba? So, may ganong kaya sobrang hirap nun sa akin kung iisipin din. Pero I am very grateful kasi naging open yung parents ko. Not just my on sexuality, but also naging open din siya na sila lang din yung tatanggap sa akin. Sila lang din yung kasama ko, ups and down. Yun. Naranasan mo na ba na ma-discriminate na ibang tao because of your gender expression? As I've said, sometimes, kasi hindi rin ako ganun palalabas, and based on my experience before, yung nakikita kong environment for LGBTQIA+ community is wala siyang equity na yung tinatawag natin. Same treatment, but hindi siya ganun kaparehas ng nakukuwang respeto nung mga lalaki at babae. So, I also experience also not just my personal but also sa environment din natin. Yun. For Ivan ulit, how would you deepen your relationship as a mother and daughter despite the trials that you are going through? Oh, good question. For me, our relationship, yes, as I've said earlier, was very strong. Naka-establish kami ng connection. Even in eye-to-eye contact, nakukuha namin yung connection ni mama. Sa tingin, for me, kung may object na may pagkakapareho kami, it would be stove. Yung kalan na tinatawag natin because, di ba, when you need someone to fire on you or, to give you energy, di ba, magliliyab ka. So, same with my mom and sa akin, I get the same energy and she also get the same energy from me. So, ganun katibay. Lahat na open ko sa kanya, even my relationships, breakups, friends, lahat na open ko sa kanya. So, yun. Ayun, napakaganda po ng response ng ating. Ayun. So, at ko lang po, meron pa po bang mga questions na hindi na itatanong sa ating guest? Ayun.
Kung wala naman na po, maraming salamat po Ma'am Myla. It is a pleasure and an honor po na tinanggap ninyo ang aming invitation for our online interview. And maraming salamat po for giving us your wonderful answers. And also to Mr. Ivan, maraming salamat po sa pagsagot ng lahat ng aming mga katanungan. Ang tugon niyo po ni Ma'am Myla ay nagpapatunay that despite every situation, there's a hope and we should always try to understand each other. Thank you so much po. Ingat palagi and spread love. Thank you guys. Thank you sa participation.